Sa bahagi ito ng Valenzuela, kabi-kabila ang mga palaisdaan. Pero hindi na lang daw mga isda ang naglalangoyan doon ngayon. Sa ibabaw kasi ng mismong mga palaisdaan, naglutangan ng mga kainan. Dine in sa ibabaw ng tubig. Ayan, maging isda ako kaya kahit nasisira yung pang-isda ko. Pang-lunch ba? Ayan o, dito o. Kaya lang bakit ganun pala isda? Wala man akong mahuli. Paano magla-lunch niyan? Ang hirap. Paano magkaka-patience? Gutom na ako. Nagdidilim na paningin ko sa gutom. Habang huli. Ano ba ito? Ay. Ma'am, huwag na tayo manghuli. Mayroon naman ako hinanda para sa inyo na pagkain. Ba't wala akong manghuli? Yan. Medyo tulog pa siguro sila. Hindi po, mga tulog pa yan. Pero may pagkain sa inyo? Meron po. May ni-ready kami para sa inyo. Sige na. Okay. Sige po. Kahit nasa Metro Manila lang, para na rin probinsya ang feels sa kainang ito. O sa tila nakalutang sa mismong palaisdaan, gawa-gawa ang kainan sa kawayan. Mayroon itong 18 kubo kung saan pwede magsalo-salo ang pamilya o barkada. Sa mga pagkain inihahanda, yun talaga ang palaisdaan vibe. Isa sa mga bestseller nila ang pinaputukang plapla. Sa kumukulong tubig, ilagay ang luya at tanglad, mga pampalasa, at saka isunod ang malaking tilapia o plapla. Hintayin maluto ang isda sa loob ng 20 minuto. Kapag luto na ang plapla, saka ilalagay ang garnish na dahon ng sibuyas at ang pinaghalo-halong pampalasa na magsisilbing sabaw nito. Patok din daw ang kanilang boneless baked bangus, kamaron rebusado at mixed seafood. Ayan, alamin natin doon sa mga dumayo dito kung ano masasabi nila sa lugar, sa pagkain. Ayan, eto na ko, isang napakalaking pamilya ata ito. Isang pamilya ho ba kayo? Ano ho ang meron? Ay, may cake! Bakit ho kayo dito nag-celebrate? Lagi po pa sa Mayokay. Ah, taga saan ho kayo? Marilaw po. Ano nagustuhan nyo dito? Luto. Tingin ko hindi nyo masyado paborito crispy pata kasi lukat sa pata. Ma'am, taga saan kayo? Caloocan. Caloocan. Birthday niya, happy birthday! kaya may pansit. Kumusta yung pagkain nyo? Masarap lang po, masarap lahat. Lahat. Laro na po yung sinigang hego. Paano nyo po nalaman itong kainan na to? Pinakita niya sa akin yung video. Sabi ko, pag uwi ko gusto ko makapunta niya. Halos maglilimang taon na ang kainang ito. Naitayo raw ito bunga ng pagsisikap ng isang mangingisda. Si Tata Celo, nung kabataan pa niya, nagsimula kasi siya sa pagsasaka at pamamalaisdaan. Ibig sabihin, nung time na wala pa, nagsasaka siya at the same time, namamalaisdaan siya, pero yung kanyang palaisdaan, hindi pa sarili. Ibig sabihin, buwisan pa lang. Doon yung nagpursigi siya, inipon niya yung kanyang mga kinita doon, so hanggang saan makakuha siya ng palaisdaan na sarili niya. Ang nabiling palaisdaan, tinayuan ni Tata Celo ng kubo kung saan dinadala ang kanilang mga bisita. Dito nang galing ang ideya na magdagdag pa ng mga kubo at kalaunan ay gawing isang ganap na restaurant. Bukod sa mga kubo, meron na rin sila ngayong alfresco area at function room para sa events. Lagot ka sa akin, tilapia ka. Pag ganito, Biyo, mauubos mo to. In fair, kahit napakainit ng panahon, hindi masyado mainit dito. Kasi dahil sa kubo. Saka! Nagbunga ang lahat ng paghihirap ni Tata Celo. Mula sa pagiging mangingisda, isa na siya ngayong restaurant owner. Mahirap ba buhay niyo dati nung nangingisda kayo? Ako, hanggang sa nag-tricycle pa. Bakit ako nag-tricycle pa? Kulang ang kita? Kulang ang gusto kong... Nangingisda kayo, tapos nagta-tricycle pa. Ang sipag nyo naman pala. Nagkarpintero pa ako. Nagkarpintero pa kayo? Abay, si tatay, talaga naman palang pagkasipag. Wala naman palang pinipiling trabaho. Basta kakaya ko. Basta kaya nyo. Naiyak si tatay eh. Pero pagka siyempre, pag nagbalik tanaw kayo doon sa hirap ng buhay nun, tapos ganito yung buhay mo ngayon, medyo sobrang pasalamat ka, di ba tay? Na parang sobra-sobra yung pagpapala sa inyo, ano po?
Hindi naman daw hadlang na 83 years old na siya para matutukan ang negosyo. Every morning, nag-iikot siya dito eh. Tinitignan niya, ano pa yung kulang? Ano ba yung dapat na isaayos? Ano pa ba yung mapapasaya natin yung customer? Yun yung tinatanong niya lagi. Dahil sa kanyang kainan, marami siyang natutulungan. Sa ngayon, mayroon na siyang 50 empleyado. May edad na si Tata Celo nang magtayo ng negosyo. Hindi lang para kumita, kung hindi para makapagbuklod ng pamilya. Sila kasi meron silang gathering every Sunday, yung buong pamilya na sama-sama, kakain sa labas. So yun yung gusto niyang mangyari, na hindi lang sa may okasyon kayong magkikita-kita, kung kailan nyo lang magustuhan, pero ito yung chance na sabihin, magkasama-sama yung pamilya sa isang hapagkainan. So nagsimula kay Tatay Celo ay 78 years old. Naisip niyo ba na magkakaroon pa kayo ng ganitong kalaking restaurant? Hindi. Hindi na. Akala ko parang baga sa meriendahan lang. Meriendahan lang. Ay ngayon, hindi ko meriendahan. Oo. Malaki, parang piyestahan. Ang nangyari, ano po? Siguro kinapitan din ang swerte. Sa pagninegosyo, walang deadline. Kung maaga para sa ilan, hindi ibig sabihin huli na para sa iyo. Kung kinaya ni Tata Celo na mahigit 80 anyos, kakayanin mo rin. Kaya, G na!